Para makatipid sa petrolyo, ipinatupad na ngayong araw ang 4-day work week sa ilang opisina sa gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, approved na ba sa mga empleyado itong 4-day work week? Julius, sa pananaw ng isang ekonomista, may positibong epekto sa bansa ang 4-day work week. Yan ay kahit pa sa mga opisina pa lang ito ng executive branch ipinapatupad. Taliwas yan sa opinyon ng ilang government employee na tila may agam-agam sa direktiba ng Pangulo. Pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Ngayong araw sinimulan ang utos na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Layo nitong makatipid sa konsumo ng petrolyo ang mga tanggapan ng gobyerno. Lunes hanggang Huwebes na lang ang on-site work gaya sa Department of Education. Work from home naman ang mga empleyado tuwing Biyernes base sa DepEd Memorandum No. 18 na nilagdaan ni Education Secretary Sonny Angara. Maging sa lungsod ng Maynila, may flexible work arrangements din. Example, Monday to Thursday, from 7 a.m. to 6 p.m. and from 8 a.m. to 7 p.m., which shall be temporary in nature until such time that the armed conflict in the Middle East has ended. Siniguro ni Mayor Isko Moreno na walang bawas sa sahod kahit 4-day work week na lang ang pasok sa mga opisina ng Manila LGU. Pero hindi sakop ng kautusan ang mga nagtatrabaho sa emergency response, health services, sanitation, markets at iba pang essential services. Sa Department of Agriculture naman, inaabangan pa ng mga empleyado ang internal guidelines ng pamunuan. Approved naman ito sa karamihan ng mga nakausap ko. Pero si Josh na halos 5 taon na sa DA may pag-aalinlangan kung isisiksik sa 4 na araw ang trabaho. Ibig sabihin, magiging 10 oras silang naka-duty kada araw. Sa 8 hours lang pagod na. Kumbaga parang mentally, physically, hindi dahil nagta-type ka, ganun lang kadali eh. May draining factor na yan sa trabaho eh. So ano oras ka makaka-uwi? 8, 9, tapos paano kung nanay ka or parent ka? Mas mataas din daw ang konsumo sa kuryente at gasto sa pagkain kung work from home sina Josh. Sa mga pribadong kumpanya naman, ayon sa Department of Labor and Employment, meron nang naka 4-day work week. Depende raw yan sa employer. Suportado ng BPO Industry Employees Network o BIEN ang work from home setup. Praktikal daw kasi ito at nakakaiwas pa sa gastos kapag nasa bahay. Dagdag pa ng grupong BIEN, mas maganda kung palawakin pa ang work from home setup sa BPO industry. Wala na raw pamasahe, wala ng gas at wala ng mahabang biyahe kapag sa bahay ang trabaho. Para sa ekonomistang si Dr. Raul Fabella, makabubuti sa ekonomiya ang 4-day work week. The traffic will be less. Wala nang Friday traffic. And that's good for the country. Good for transportation. It's good for the whole economy. And the workers will, of course, be positively affected. And government will also government resources will positively be improved because there will be less, you have 1 day less. Dagdag pa ni Fabella, kailangan ng batas para maging malinaw ang limitasyon sakaling ipatupad din sa pribadong sektor ang 4-day work week. Kaugnay nga yan, giniit din ni Fabella na nakadepende sa bawat industriya o case-to-case basis ang 4-day work week. Kaya mas maganda raw kung bibigyan ng kalayaan ang private sector na bumuo ng kanilang implementation plan, of course, pending approval sa DOLE. Mas maganda rin daw kung mapag-aaralan ng maayos sakaling ipatupad man ito. Balik sa iyo, Julius.
Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.